magandang hapon mga estudyante, mga guro, mga empleyado, administrador, members of the Board of Trustees, sa panguna ng ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Naka-YouTube po tayo. Pwede tayong samahan ng ating mga kamag-anakan, mga kaibigan, no? Naka-YouTube tayo eh. At ganun din ang ating mga kapamilya nasa labas, the Umali and the Valeriano and related families. Lahat ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay. Ganun din our brothers and sisters in the Lord all over the world following us through the YouTube. Members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends, especially our daughter Grace in the US, and Edwin, they are following us in YouTube. By the way, I am evangelist, no? Dr. Romeo E. Umali. Ginagawa natin itong devotion na to, afternoon devotion, every Thursday afternoon during lunch break. So simulan na po natin ang ating devotion sa pamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As the day draws to a close, much of creation, plants and animals, goes quietly to rest. Only does your human creature, Lord God, sometimes continue to mull over the day's happenings. Coming here before you, we beg you, in your mercy, to grant us peace and rest. Take away our anxieties, for only with you, your gift of rest, will be able to rise refreshed in the morning to serve you as you ask of us. Bless those whose lives call them to continue wakefulness, whether through work or through care for others. Forgive our failings, and as you do so, help us. Let go of them as well. In your grace, we will be free of them. Tomorrow we will ask this. In Jesus' name, Amen. Our short devotion this afternoon is entitled Plainly. Plainly. And I will read to you the Bible in the Tagalog version. Mark chapter 8, verses 31 to 33. Mark chapter 8, verses 31 to 33. At ang pamagat to ay unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat ang ating ipagdiriwang sa darating na araw ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayong Advento, dapat maliwanag din sa atin ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pag-akyat sa langit. So babasahin ko sa inyo ang mga talata 31 hanggang 38 ng Marcos, Kabanata 8. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay tatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papapatayin, ngunit muling mabubuhay.
sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya sa kanila, at dahil dito'y dinalan siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao." Pinlapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ulitin ko yun, ha? Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, si Jesus yun, ha? Ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Yun yung gospel, ano? Magandang balita. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Maliwanag yun, ano? Ulitin ko. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiyam ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng Anak ng Tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Alam niyo, dito sa panahong dumarating, no? Advento, hindi lang yung pagdating ng ating Panginoong Hesus nung unang dumating siya, no? Pinanganak sa sabsaban, kundi mahalaga din na tandaan natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ito ang message, no? Ang magiging message ng ating pag-aaralan ngayong hapon. Okay? So maliwanag yun dito, no? Ikahihiya rin kayo ng Anak ng Tao pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Yun po ang nilalaman ng Biblia sa Marcos Kabanatang 8, simula po sa 31 hanggang 38 mga talata. At babasahin ko po sa inyo ang ating short meditation. Ang title po nito ay Plainly. At yan po yung ating binasa kanina sa Marcos chapter 8 verse 32 na sinasabi, "And he said this plainly." Ulitin ko, "And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him." Yun yung binasa ko kanina sa Marcos chapter 8 verse 22. Okay? Ito ay mula sa Portals of Prayer, ang ating meditation. Okay? Portals of Prayer. Oh Peter, si Pedro yung kausap ni Jesus dito, di ba? "You were so bold in your confession of Jesus
as the Messiah. Kasi before this, sabi ni Peter, you are the Son of the living God. Nung tinanong ni Jesus, sino ba ako sa inyo? At si Pedro ang sumagot na, you are the Son of the living God. Ikaw ang Messiah. No? So yun ang sagot ni Peter sa ating Panginoong Jesus. Nang tinanong si Peter ni Jesus, sino ba ako? So, sinasabi nga rito, oh Peter, you were so bold in your confession of Jesus as the Messiah. So, Peter confessed that Jesus Christ is the Messiah. Okay? Yet we turn the page and here you are rebuking that same Messiah for what he is teaching. Why the sudden change? Okay? Tingnan natin ang sinasabi rito. The plain speaking of his Savior has caught him off guard. Si Pedro, no? A suffering, rejected, and killed Messiah is not part of the plan. Okay? Peter is riding high on a wave of crowds, miracles, and popularity. Jesus is becoming well known as a teacher and miracle worker. And Peter is likely imagining even greater things to come. What he can imagine is that the greatest thing to come will be the cross. Yun, hindi mapaniwala si Pedro na ang mangyayari kay Jesus ay mamamatay sa krus. Alam natin the crucifixion of Jesus Christ, di ba? Jesus Christ will be crucified. Okay? Hindi naniniwala si Pedro na mangyayari yun sa ating Panginoong Jesus. That terrible, wonderful cross laid bare for Peter and for us, and he worthy desires for power and authority. Okay. Speaking plainly of his suffering. Yun yung plainly, yung title ng ating pag-aaral ngayon. No? Plainly. Speaking plainly of his suffering and death, Jesus cuts our fear, greed, and self-centeredness to the core. So yun ang bunga, no? Ng ating paniniwala sa ating Panginoong Jesus na mamamatay doon sa krus. Jesus cuts our fear, greed, and self-centeredness to the cross. So ano ba yung ating pagkatakot? No? Yung ating greed and self-centeredness to the cross. Okay? To the core. Because of the cross. We are reduced to nothing with no one to rely on but Jesus on the cross. So ang bunga nito, kay Jesus lamang tayo magtitiwala sa kanyang pagkamatay doon sa krus. And thank God for that. So pinasalamatan natin ang Panginoong Diyos because of what happened. For on the cross, Jesus defeats sin and death just as He promised. So yun ang bunga. Yun ang nangyari. When Christ died on the cross, He defeated sin, ang kasalanan, and death, ang kamatayan. Just as He promised. Yun ang kanyang pangako eh. Okay? He speaks plainly about that too. So ang gospel sa atin ay plainly speaking to us. Though I think Peter had stopped listening by then, our Savior Jesus is speaking plainly with everything He promised. So the gospel talks plainly about Jesus dying on the cross is going to save us from all our sins. So we pray, dear Jesus, thank you for suffering and dying and rising victoriously from the grave. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Of course, by hearing the Word of God, the Holy Spirit works in our hearts to give you understanding, to give you faith, or strengthen your faith. Thank you. God bless you all.